Mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Sino ba talaga ang lumalabag sa batas para sa sariling interest dito? Pakinggan natin ang statement ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro tungkol sa ongoing impeachment trial. And honestly, sobrang binaloktot ang simpleng lohika ng batas. Panoorin muna natin ang resibo. Kung ang nakita nila ng mga bank representatives ay unusual ito, ang dapat sigurong gawin ng mga opisyal ng bangko. Unusual ito, so ito ba ay masasabing dapat na i-report sa AMLAC? Official man, public official, government, private, kung nakita nilang unusual, hindi po ba dapat ito ay na-i-report sa AMLAC? Siguro, yun lang po yung naging kakulangan dahil sa ngayon, ang batas natin ay sapat at kinakailangan lamang pong sundin. Nagiging problema lamang po dito na kahit meron tayong batas, pero pilit na nilalabag para sa sariling interes. So, ang kailangan lang po ay mga tao na magpapa-implement ito at susunod sa batas. Ayan! Narinig nyo? Sabi niya, kung unusual, bakit hindi na-report sa AMLAC? At ang lakas pa ng loob niyang sabihin na pilit daw nilalabag ang batas. Attorney Claire Castro, baka naman kailangan nating i-refresh ang mga law school textbooks mo. Kasi bilang spokesperson ng Malacanang, it's highly alarming na hindi mo alam. O baka sinasadya mong i-mishandle ang mismong technicalities ng Anti-Money Laundering Act. Let's talk about the law po, Attorney Claire Castro. Under Republic Act 9160 at BSP Circular 1022, banks are governed by strict, objective rules. So hindi po sa emosyon o hinuha na kung sino lang. Ang batas po, may dalawang malinaw na kategorya lang para sa reporting. First, covered transactions or CTR. Second, suspicious transactions or STR. So yung confidential na pondo ng DepEd pumasok bilang covered transaction dahil lumampas sa 500,000 pesos threshold at kumpleto ang dokumento at perma. Automatic kung pumasok yan sa system ng AMLAC po. At para maging suspicious transaction, kailangan may red flag under Section 3B1 of the law. So, gaya ng walang sapat na legal o economical na basihan o kaya galing sa isang krimen po. Mismong si Senate President Cheese Escudero po at ang Land Bank Manager, sila na ang nagdiin sa date ng trial. Ang salitang unusual po, Attorney Claire Castro, o yung tinatawag nating kakaiba sa paningin mo, is not a legal ground to file an STR. There is no such thing as an unusual transaction report. So kapag pinilit ng bangko na mag-file ng STR ng walang matibay na probable cause o hinala, malalabag nila ang strict confidentiality rule ng AMLA at pwedeng silang kasuhan ng malicious reporting. So, Attorney Claire Castro, target nilang ba mag-imbento ng bagong arbitrary rule sa media para magmukhang may krimen kahit sinunod naman ng bangko ang batas? That's a question po. But let's look deeper po. Hindi lang itong usaping legal. Napakarumi rin ng laro kapag tiningnan natin sa biblical at moral lens. Castro claims, mga kababayan, that people are breaking the law for self-interest. Ang lakas magsalita tungkol sa self-interest ng iba. Pero, bulag sa sariling motibo ng palasyo. Naalala niyo ba ang sinabi sa Matthew chapter 7 verse 3 to 5? Ang sabi doon, bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid, pero hindi mo pinapansin ang troso sa sarili mong mata? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata. Masyado na pong busy ang administrasyon sa paghanap ng pubing at butas sa proseso ng bangko at sa depensa ng kalaban. Pero, tikom ang bibig sa sarili nilang mga troso at issue, mga babayan. Ang paggamit ng kapangyarihan para mag-spread ng misleading claims sa publiko is a form of bearing false witness po, Attorney Claire. Sabi nga sa Proverbs chapter 19 verse 9, ang saksing bulaan ay hindi makakaligtas sa parusa at ang nagsasalita ng kasinungalingan ay mapapahamak. So stop using the law as a weapon for political demolition po. Pilipinas, we don't need spin doctors who twist the law para lang manguto ng publiko. We need facts po. We need due process and we need objective justice. Maging mapanuri, mga kababayan, at huwag magpapabudol. Hanggang sa muli.